the station commander for his inefficiency in the conduct of his official functions and duties. He is suspended for 1 year without pay. The team leader of the boarding team for gross neglect of duty is dismissed from the service without honor. This is not merely a dismissal, but this is dismissal without honor. Tinanggal sa pwesto ang 4 na tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG na kasama sa pre-departure inspection team ng lumubog na MV3 Shakirsin 3 sa Basilan noong January 26, 2026. Bunsod ito sa kanilang kabiguang magsagawa ng beripikasyon sa aktwal na bilang ng mga pasahero at tamang load line markings ng barko na pawang mga kritikal na hakbang upang matiyak ang kaligtasan sa paglalayag. Kabilang sa inalisin na Petty Officer First Class Sabhal Toraini, Petty Officer 3rd Class Khalid Asmawil, Petty Officer 3rd Class Alyazar Muyong, at Apprentice Seawoman Maria Anawi. Demotion naman ang inabot ng isa pang tauhan ng PCG na si Petty Officer Stony Barreto. Samantalang suspended without pay naman sa loob ng 1 taon sina Lieutenant Commander Tristan Hiner Eridiano at Lieutenant Jason Pagbunokan na nagsilbing Station Commander at Acting Station Commander sa Zamboanga. Inatasan din ng mga ito na sumailalim sa mandatory retrainings. Kaugnay nito, palaisipan din para sa ilang mga kongresista kung papaanong nakalusot ang pinahihintulutang bilang ng mga pasahero na maaaring ilulan sa barko, gayon din kung paanong nakalusot ang mga cargo truck na hindi man lang dumadaan sa weighing bridge. Paano po lulusot yung truck na hindi dumaan sa weighing scale? So how can you say, paano nyo malalaman na yung na hindi overloaded kung hindi dumadaan yung mga trucks sa weighing scale? So anong basis ninyo sa pagsabi na hindi nyo tiningnan na 500 tons ang laman nito? Hindi nyo tiningnan kasi hindi dumaan sa So hindi alam. Again, Mr. Chair, ang Philippine Coast Guard po, ayon po sa aming mandato, the existing policy, hindi na po namin sakop yung isa-isahin pong sigurading pagtitimbang. Hindi, sa manifest po isasubmit sa inyo nung shipping company. Hindi nyo ba tiningnan? Ilang ang cargo na dumating dito, 500 tons. Hindi nyo tiningnan? Tinignan po at nakalagay po nakalagay? doon sa manifesto pong nahawakan kasama sa Master's Declaration of Cert Departure, Mr. Ilan? Chair. Hindi po overloaded eh. Muli namang inusisa ni Akbayan House Party List Representative Dada Kiram Ismula ang Maritime Industry Authority o Marina kung bakit idideklarang 1-decker ang barko samantalang 3-decker ang lumubog na passenger ship. Naniniwala po ba kayo na 3-decker ship po ba to? Again, technical po yung, if I may, ang definition namin sa deck. So I would agree, meron pong superstructures, pero technical definition, isang deck po siya. Pero ang visual nating nakikita, 3 levels sila. So yun po yung in-explain ko na technical definition of the deck. Pero we have 3 levels of the superstructures of the ship. I agree with that, ma'am. Naintindihan ko yung technical side niya po. Pero still, if you visualize it, it is still a 3-decker ship. Ibig po bang sabihin na kapag ginawa ko yung 5-decker ship at sabihin ninyong technical, 1-decker pa rin po siya? I would refer to the naval architect, pero sa limited knowledge ko po, until walang na hindi nasasatisfy yung definition ng deck, then it appears it would be 1-decker pero 5 levels. Ma'am, sa naging sagot niyo po, how can Marina be trusted to do their due diligence if something as big as 2 additional decks sa barko ay parang nagbubulag-bulagan lang tayo, sasabihin natin 1-decker lang siya dahil technical matter? Bunsod naman ng overloading, flooding at shifting ng cargoes, kaya naging mabilis ang paglubog ng barko. Batay din sa ulat ng Marina, sobra sa pinahihintulutang bigat ang kabuuang karga ng barko. So even if we see it or in action or actual na hindi siya dapat lumayag, valid pa rin yung certificate? Yun nga po yung problema na na-issue yung certificate despite that condition. That's why po may mga kaso po tayo. Kailangan po natin yan, ma'am, na silipin din. Mukhang Yes, kinakailangan, kapag actual nakita natin na hindi na dapat or hindi na kayang lumayag, dapat binabawi na kaagad yung certificate. Samantala sa huling ulat naman ng PCG kaugnay ng trahedya,
Umakyat na sa 65 ang nasawi at 293 naman ang na-rescue. Tiniyak naman ng ahensya na bagamat nakatakdang matapos ngayong araw, February 26, ang underwater operation ng PCG Technical Diving Group, magpapatuloy pa rin ang pagpapatrolya sa katubigan at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.